King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 677. Spiritual Race Bloodline. Sa pangunahing spiritual peak, isang malaking entablado ang nasa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang Mystic True Sacred Clan. Ang yugtong ito ay kilala bilang ang True King Stage, at ito ay lubhang sikat. 12 ng milenyo na ito doon. Sa Mystic True Sacred Clan, ang mga normal na eksperto at core disciples ay walang karapatang lumaban sa True King Stage dahil ito ay isang lugar kung saan ang mga hari lang ang lumaban. Sa araw na ito, sumikat ang araw habang ang dalawang figure ay nakatayong nakatingin sa isa't isa sa True King Stage. Ang isa sa kanila ay isang mapagmataas na kabataan sa likod ng kanyang mga kamay. Matalas ang kanyang mga mata, at tila mga bituin ang mga ito habang nagbibigay siya ng imperial na aura. Ito ay tulad ng pagtingin sa isang bola ng banal na pilak na liwanag. Siya si Nan Gongsheng, ang numero 1 henyo ng True Martial Sacred Land. Hihihi, sino pa ba ang may kukumpara kay Nan Gongsheng sa nakababatang henerasyon bukod kay Meng Shi? Isang hari na ngayon si Nan Gongsheng. Kahit sina Meng Shi at Zhao Feng ay hindi makakatagal ng 10 galaw laban sa kanya. Maraming core disciples ang nagtipon sa paligid ng entablado. Sa kabilang bahagi ng entablado ay isang batang babae na naka-purple. Siya ay may pambihirang kagandahan, at ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Sa aspeto ng hitsura, malamang si Meng Shi lang mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ang may kukumpara sa kanya. Nakakahiya ang mga tingin ng ilang lalaki nang tumingin sa kanya. Siya ba ang Zhao Yufei na iyon? Mahirap isipin na natalo lahat sina Brother Chen, Brother Nan, at Jiang Fan sa kanya. Ang daming napag-usapan. Bagamat hindi maraming tao ang nag-isip na si Zhao Yufei ay may mataas na tsansa na manalo, naabot na niya ang rurok ng henerasyong ito sa pamamagitan ng pag-abot sa hakbang na ito. Sa edad, si Zhao Yufei ay mas bata kay Nan Gongsheng. Malaking atensyon ang inilagay sa laban na ito. Maraming hari at emperador malapit sa True King Stage. Nandito rin sina Emperor Duanmo at Master ni Nan Gongsheng, Emperor Mi Kong. Hindi ko akalain na ang unang laban pagkatapos kong maging hari ay hindi laban kay Zhao Feng o Meng Shi, ngunit isang babae na hindi ko alam ang pangalan. Bulong ni Nan Gongsheng sa kanyang sarili na may bahagyang panunuya. Dahil sa kanyang katanyagan bilang numero 1 henyo ng Sacred Land at sa kanyang paglilinang sa Void God Realm, masyado siyang nasusuklam upang makipag-away sa iba sa parehong henerasyon dahil iisipin ng iba na siya ay isang bully. Pagkatapos ng lahat, si Nan Gongsheng ay teknikal na hindi na isang disipulo pagkatapos maging isang hari at bahagi ng pinakamataas na antas ng Mystic True Sacred Clan. Noong una, ayaw lumaban ni Nan Gongsheng, ngunit nakipag-usap si Emperor Duanmo kay Emperor Mi Kong tungkol dito. Tila, ang babaeng ito ay nagmula sa isang malayong sona ng kontinente at malapit na konektado kay Emperor Duanmo. Simulan. Sa hudyat ng dalawang emperor, sa wakas ay nagsimula na ang laban sa True King Stage. Habang matindi ang tinginan ng mga tao, hindi agad umatake ang dalawa. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iyong mana at bloodline, lahat ng nasa ibaba ng kings ay mga langgam. Tumayo si Nan Gongsheng habang nasa likod ang kanyang mga kamay at iginalaw ang kanyang layunin. Boom! Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng isang hari ay yumanig sa dimensyon ng kaluluwa at naging sanhi ng pag-freeze ng kalapit na Yuan Qi. Kung papayag siya, maaari niyang sirain ang buong Broken Moon Clan o Iron Blood Religion sa isang pag-iisip lamang. Ito ang King Intent. Sa paningin ng lahat, si Nan Gongsheng ay tila naging kaisa ng langit. Ang bawat kilos at galaw niya ay lumikha ng walang limitasyong puwersa na dumaan sa pisikal at kaluluwa dimensyon. Ang kalahati ng True King Stage ay natatakpan ng Mystic Silver Light. Ang Mystic Silver Light ay naglalaman ng pangunawa sa space. Nabuo na ng kanyang Void God Power ang simula ng isang space domain. Kung pasukin ito ng mga half-step na kings, mapipigilan ang kanilang layunin at ang kanilang mga katawan ay hihigpitan ng domain, at hindi na sila makakalaban. Mayroong ilang mga hari sa gitna ng mga manonood. Si Emperor Mi Kong ay isang matanda na may kulay pilak na buhok na may ngiti sa kanyang mukha na mapanuksong tumingin kay Emperor Duanmo. Tulad ng inaasahan kay Nan Gongsheng. Katatapos lang niyang makapasok sa Void God Realm, hindi pa natatagalan at hindi na siya mas mahina kaysa sa ilang matatandang hari.
Napabuntong hininga si Duan Muqing. Isang pag-iisip lamang ay napakalakas. Kung si Zhao Feng o Meng Shi bago siya kalabanan, sila ay paghihigpitan, walang magagawa. Yu Fei, ang kanyang king intent ay naglalaman ng kapangyarihan ng space. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog sa isip ni Zhao Yufei. Dala ang pressure mula sa kapangyarihan ng isang hari at sa spatial intent, nagsimulang mamula ang mukha ni Zhao Yufei, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres o pagkatalo. Sa kabaligtaran, nagsimula siyang ngumiti. Napakalakas mo, ngunit hindi ako magpapatalo. Labis na nagulat si Nan Gongsheng. Ang kanyang kapangyarihang hari ay tila nahulog sa ibang mundo tulad ng isang bato na lumulubog sa karagatan ng dumaong ito kay Zhao Yufei. Kaya ganyan yan. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hamanin ang isang hari. Ang mga pilak na mata ni Emperor Mi Kong ay kumislap sa gulat. May nakita rin ang ilan sa ibang mga haring naroroon. Pino ni Zhao Yufei ang isang maliit na mundo, kaya hindi siya natakot sa king intent ng mga normal na hari. Weng. Ang babaeng naka-purple ay naglabas ng purple na liwanag na bumasag sa nakapalibot na mystic silver light. Ano? Bahagyang nanginig ang katawan ni Nan Gongsheng. Ang kanyang bagong nabuong spatial domain ay dinurog ng True Yuan ng kalaban. Ang Void God Realm ay nahati sa hanay ng hari at emperor. Kapag naabot ng kings ang isang partikular na antas, maaari silang bumuo ng sarili nilang mga spatial domain, ngunit hindi ito isang tunay na pisikal na dimensyon. Ang ilan sa mga mas malalakas na emperor ay maaaring lumikha ng isang tunay na dimensyon o isang maliit na mundo sa pamamagitan ng pag-condensate ng kanilang mga spatial domain sa realidad. Si Nan Gongsheng ay naging isang hari kamakailan, ngunit dahil nag-specialize siya sa space at may spatial spiritual body, halos hindi na niya kayang bumuo ng spatial domain. Ang normal na half-step na kings ay hindi makakalaban sa loob ng domain. Gayunpaman, naglabas si Zhao Yufei ng surge ng True Yuan na nagtulak palayo sa kapangyarihan ng spatial domain. Ang lakas ng True Yuan. Nagulat ang ilang hari sa malapit. Hindi pa niya nabuo ang king intent o naging hari, ngunit ang kanyang tunay na Yuan ay maihahambing sa lakas ng isa. Natigilan si Emperor Mi Kong. Sabay na umatake si Nan Gongsheng at Zhao Yufei. Isang alon ng pilak na liwanag ang bumaba mula sa langit at dumurog patungo kay Zhao Yufei. Ang kapangyarihan ay sapat na upang sirain ang isang normal na lungsod. Purple Heaven Sacred Technique. Bulalas ni Zhao Yufei habang nagpadala siya ng 10,000 beam ng purple light na nag-charge patungo sa Nan Gongsheng. Boom boom. Bam. Ang sagupaan ng mga kapangyarihan na umabot sa antas ng hari ay nagbukas sa tunay na hari stage. Ang kanyang kapangyarihan. Kayang lumaban sa akin. Si Nan Gongsheng ay may tame time na ekspresyon. Hindi na niya ito minamaliit. Ang mga maalamat na continent zone ay talagang hindi simple at nalampasan ang true martial sacred land. Shua. Nawala ang pigire ni Nan Gongsheng. Ang susunod na sandali. Whoosh. Isang surge ng silver light ang naglabas ng isang ipinagbabawal na aura habang ito ay tumatama kay Zhao Yufei mula sa gilid. Masyado lang mabilis. Ang bilis ni Nan Gongsheng at ang kanyang spatial technique ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Spatial Secret Technique. Tumalon ang puso ni Zhao Yufei. Ang kanyang spiritual bloodline ay sobrang sensitibo sa Heaven-Earth Yuan Qi. Sa teknikal na pagsasalita, isa siya dito. Absorb. Binuksan ni Zhao Yufei ang kanyang palad, at biglang lumawak ang isang purple crystal whirlpool at nilamon ang silver light. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Nan Gongsheng. Shoo shoo. Boom. Ang lilang kristal na whirlpool ay biglang sumabog habang ang pilak na ilaw ay tila may kakayahang makalusot sa kalawakan. Tulad ng kapangyarihan mula sa spatial secret technique ay malapit ng dumaong kay Zhao Yufei. Shua. Ang isang purple after image ay nawasak ng silver light. Kaagad pagkatapos noon, isang lilang bahid ng liwanag ang sumulpat patungo kay Nan Gongsheng na may nakakatakot na lakas. Ito ay parang isang lilang bulalakaw na humahampas patungo sa Nan Gongsheng. Hindi maganda. Nakaramdam ng matinding panganib si Nan Gongsheng. Tumakas siya ng 12-12 yarda ang layo habang ang pilak na liwanag ay kumikinang sa kanyang katawan. Boom!
Binago ng Purple Meteor ang orihinal na lokasyon ni Nan Gongsheng sa isang dagat ng purple na apoy. Muntik nang matamaan si Nan Gongsheng ng Purple Meteor. Weng! Ang liwanag mula sa Purple Meteor ay nagsimulang kumupas, na inihayag ang nakamamanghang figure ni Zhao Yufei. Purple Heaven Sacred Technique. Ano ang relasyon sa pagitan ng Purple Knight Sacred Lord at sa kanya? Huminga ng malalim si Emperor Mi Kong habang nakatitig kay Zhao Yufei. Siya ay isang matandang emperor din, at nasaksihan niya ang kapangyarihan ng Purple Knight Sacred Lord sa nakaraan. Sa henerasyong iyon, ang Purple Knight Sacred Lord ay halos walang makakapantay sa kanya sa gitna ng 10,000 puwersa dito. Tama, siya ang tagapagmana ng Purple Knight Sacred Lord, at mayroon din siyang bloodline ng 10,000 ancient races. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Emperor Duanmo. Natuwa siya sa ekspresyon ni Emperor Mi Kong. Kahit sino pa ang nanalo, si Nan Gongsheng ay isa pa ring hari na may parehong spatial spiritual body at isang heaven spiritual body. Siya ang numero 1 henyo ng Sacred Land, samantalang si Zhao Yufei ay may mababang cultivation at mas bata. Malalim na spatial slash. Sa isang silver flash, lumitaw si Nan Gongsheng sa likod ni Zhao Yufei. Isang pilak na guhitan ang lumawak sa kalawakan at nagbigay ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng kalawakan. Sa sandaling ito, sobrang close ang dalawa. Naaamoy pa ni Nan Gongsheng ang halimuyak ni Zhao Yufei. Shua! Ang malalim na mystic slash ay bumaril kay Zhao Yufei. Pinaikot ni Nan Gongsheng ang kanyang kapangyarihan sa maximum habang nakalock siya kay Zhao Yufei. Hindi niya ito nagawang iwasan, ngunit wala siyang anumang intensyon na gawin iyon. Bigla na lang siyang nagradiated ng purong banal na liwanag na parang Diyosa. Ding! Ang malalim na mystic slash ay dumaong kay Zhao Yufei, ngunit tila sumanib ito sa likidong kristal dahil nagdulot ito ng mga spark na lumipad. Paano ito posible? Napasigaw si Nan Gongsheng sa kanyang puso. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga manonood. Si Zhao Yufei ay hindi gumamit ng anumang lihim na pamamaraan, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay lumampas sa limitasyon ng laman at dugo lamang. Ang kasalukuyang kalagayan niya ay katulad ng Water Spirit Divine Change ni Zhao Fang, ngunit ang huli ay kailangang magbayad ng halaga para makamit ang ganoong kalagayan samantalang ang estadong ito ay tila natural kay Zhao Yufei. Maaaring ang bloodline na ito ay ang spiritual race ng 10,000 ancient race. Bulalas ng ilan sa mga nanonood na hari. Kailangang malaman ng isa na ang pag-atake ni Nan Gongsheng ay isang kakaibang spatial na pag-atake, ngunit hindi man lang nito napinsala si Zhao Yufei. Spiritual race. Ang ugali ng bloodline na ito ay talagang ang spiritual race. Huminga ng malalim si Emperor Mi Kong at hindi na itago ang gulat sa kanyang mga mata. Ang spiritual race ay nireranggo sa ika-19 sa 10,000 ancient race. Isa itong maalamat na bloodline na naghari. Weng. Nagsimulang gumaling ang walang kapintasang katawan ni Zhao Yufei hanggang sa ito ay ganap na gumaling. Walang kahit isang senyales ng dugo. King of Gods, Kabanata 678. Ay intent. Gamit ang bloodline body ng spiritual race, madaling nakayanan ni Zhao Yufei ang pag-atake ni Nan Gongsheng. Kahit ang profound spatial slash ay hindi nagawang saktan siya. Bahagyang natulala si Nan Gongsheng. Maging si Wen Luan ay mapipinsala kapag kinuha niya ang profound spatial slash ng direkta. Gayunpaman, ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay nireranggo. Itinuring na si Wen Luan na napakapangit dahil ang kanyang bloodline ay nireranggo sa pinakamataas na 100, ngunit ang spiritual race ay nireranggo sa top 20. Matapos hadlangan ang kanyang paglipat. Weng. Nagpakawala si Zhao Yufei ng lilang liwanag na naging daan-daan at libu-libong makapangyarihang sinag. Ang nakakatakot na aura ng 10,000 ancient races ay tila nag-aapoy sa Heaven Earth Yuan Chi sa malapit habang ang lilang liwanag ay tumama sa kalangitan. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang mga linya ng dugo ng mga disipulo at maging ang mga hari. Bukod sa dalawang emperor, ang True Yuan at bloodline ng iba ay pinigilan. Nahirapan din silang huminga. Maging ang dalawang emperor ay nakaramdam ng bahagyang pressure sa kanilang mga bloodline. Shua. Si Nan Gongsheng ay naging isang pilak na figure at lumipad palayo.
Ayaw niyang makipagsagupaan, kaya iniwasan niya ang unang sunod-sunod na pag-atake mula kay Zhao Yufei. Gayunpaman, nagsimula pa rin kumulo ang kanyang dugo mula sa counterattack. Perpekto ang kanyang bilis, opensa, at depensa. Huminga ng malalim si Nan Gongsheng. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Kahit na mayroon siyang spatial spiritual body at heaven spiritual body, hindi sila 10,000 ancient races bloodlines. Ang 10,000 ancient races ay ang nangungunang mga bloodline mula noong sinaunang panahon, at ang nangungunang 20 ay itinuturing na perpekto. Ginawa ni Nan Gongsheng ang lahat ng kanyang makakaya, kabilang ang pagkuha ng Chen Kun Sword, ngunit maaari lamang niyang sugpuin si Zhao Yufei saglit hindi niya ito matatalo. Ang hindi kapanipaniwala ay ang true yuan ni Zhao Yufei ay walang limitasyon. Sa katunayan, lalo lamang itong naging pino habang nagpapatuloy ang laban. Ang bilis ng pagbawi ng karamihan sa mga bloodline ng 10,000 ancient races ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan, at ang spiritual bloodline ni Zhao Yufei ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng isang likidong kristal na estado. Sa madaling salita, habang ang true yuan ng iba ay kailangang itago sa kanilang dantian upang mabuo ang crystal core, ang kanyang buong katawan ay isang dantian na maaaring mag-imbak ng kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng dami ng enerhiya, ang mga nasa spiritual race ay maaaring mag-imbak ng 10 beses hanggang 100 beses na higit pa kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Sa makatuwid, halos walang lahi ang naging laban ng spiritual race sa isang matagal na laban. Makapangyarihan talaga ang bloodline ng spiritual race. Kung hindi dahil sa naging hari na ngayon si Shenger, lubos na sana siyang natalo. Nagsimulang pawisan si Emperor Mikong. Ang nangungunang 20 linya ng dugo ng 10,000 ancient races ay hindi maabot. Sa paglipas ng panahon, hindi pa rin natukoy ang laban. Bagamat hindi kayang talunin ni Nan Gongsheng si Zhao Yufei, isa siyang hari na may special secret techniques, kaya wala siyang problema sa pagprotekta sa kanyang sarili. Isang buong araw at gabi ang away ng dalawa. Hindi pula ang mukha ni Zhao Yufei, at hindi bumilis ang tibok ng kanyang puso. Katulad pa rin siya ng normal. Sa kabilang banda, nagsimulang lumitaw ang pawis sa ulo ni Nan Gongsheng, at paminsan-minsan ay kailangan niyang gamitin ang Chen Kun Sword para sugpuin ang kalaban. Sa parehong sandali, sa lihim na bulwagan ng palasyo ng Emperor Yufei. Kaya ito ang tunay mong lakas. Bulong ng isang boses. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw at ang batang demigod ay parehong nag-inspeksyon sa lalaking kagigising lang. Ho! Ang kanyang malabong kulay ube na buhok ay tila isang panaginip habang ito ay nagbigay ng isang masamang pagiging perpekto. Umupo si Zhao Feng at binuksan ang kanyang mga mata. Kulay ube ang kanyang kaliwang mata, at nagbigay ito ng marangal at eleganteng aura. Nang tumingin ang batang demigod sa mata na kulay lila, nanginginig ang kanyang puso. Anong uri ng eye bloodline ito, at ano ang kaugnayan nito sa 8 Great God Eyes? Ang batang demigod ay hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa kaliwang mata. Sumigaw siya sa kanyang puso na siya ay isang nabuhay na demigod. Siyempre, ang batang demigod ay mayroon lamang simulang bloodline ng demigod at bahagi ng kanyang mga alaala. Ang kanyang kaalaman at lakas ay hindi maihahambing sa pinakamataas na demigod kunyon. Hindi tumingin si Zhao Feng sa batang demigod. Sa halip, tumingin siya sa mga gusali sa labanan sa True King Stage. Nakita lang ni Zhao Feng ang mga huling bahagi ng labanan nina Zhao Yufei at Nan Gongsheng. Si Yufei ay may Little Heaven and Earth bilang kanyang kalasag, na kung saan ang Purple Saint Partial Spirit ay sumanib dito. Sa tulong ng bloodline ng spiritual race, hindi siya matatalo sa mga mas mababa sa antas ng Emperor. Napag-aralan ni Zhao Feng ang lakas panlaban ni Zhao Yufei nang may matinding katumpakan. Kasabay nito, nanlamig ang balat ni Zhao Yufei. Parang hinubad ang damit niya at nakitang buo. Gayunpaman, ang titig na ito ay mayroon ding pamilyar na pakiramdam dito. Parehong may naramdaman sina Emperor Mikong at Emperor Duanmo. Ang inspection ng God's spiritual eye ay mas malalim kaysa sa normal na divine sense, at binawi ni Zhao Feng ang kanyang tingin nang maramdaman ito ng dalawang emperor. Dama po ang mga mata niya sa batang demigod. Hihihi, medyo mabilis ang paglaki mo.
Siniyasat ni Zhao Fang ang batang demigod ng nakangiti. Sa halip na tawagin itong paglilinang mula sa simula muli, ito ay mas katulad ng pagbawi. Ang asensya ng dugo ng demigod ay napakalakas, at binigyan din ni Zhao Fang ang batang demigod ng ilang Immortal Springs Wine, ilang Origin Life Force, at iba pang mga kayamanan. Ang balat ng batang demigod ay natatakpan ng malabong gintong mga ukit. Hindi ko masabi na ang demigod kunyon ay dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan noong nakaraan. Nagulat si Zhao Fang sa nakita ng kanyang God Spiritual Eye. Sa ngayon, ang pisikal na lakas ng katawan ng demigod kunyon ay mas malakas na kaysa sa Skeletal Division Leader. Master. Tumindig ang mga balahibo ng batang demigod nang tumingin sa kanya si Zhao Fang. Parang lahat ng sikreto niya ay nakita na. Dark Heart Seed. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng Eye Bloodline ang lumitaw na may surge ng purple mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang, na nagpalamig sa kamalayan ng batang demigod. Napakalakas ng Eye Bloodline power. Sumigaw ang batang demigod habang pinipigilan ang kanyang kaluluwa at kamalayan. Lubhang nangingibabaw ang puwersa, at napapanood lamang niya si Zhao Fang na naglalagay ng isa pang Dark Heart Seed sa kanya. Nagamit na ni Zhao Fang ang Dark Heart Seed sa batang demigod bago siya natulog, ngunit sa pagkakataong ito, ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay mas malakas. Gumamit siya ng pinalakas na bersyon ng Dark Heart Seed. Ang Dark Heart Seed sa pagkakataong ito ay pinagsanib ang Eye Intent ni Zhao Fang dito. Tama iyan, Eye Intent. Pagkatapos mag-evolve ang God Spiritual Eye, ang kaluluwa at bloodline ni Zhao Fang ay nabuo ang Eye Intent. Ang Eye Intent ay katulad ng King Intent, ngunit mas kakaiba. Eye Intent. Maliit na bilang lamang ng soul-based eye bloodlines na nakarating sa Void God Realm ang maaaring magkaroon yan. Nanlamig ang puso ng batang demigod. Walang alinlangan, ang Dark Heart Seed sa pagkakataong ito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Kailangang malaman ng isa na ang Eye Intent mula sa Emperor of Death sa kaluluwa ni Zhao Fang ay hindi pa rin kumukupas, ngunit naniniwala si Zhao Fang na sa pagkakataong ito, mas mabilis niyang mapapababa ang Eye Intent. Siya lamang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pagbabagong pinagdaanan ng God Spiritual Eye. Ang ebolusyon sa huling pagkakataon ay maliit kumpara sa isang ito. Ang malabong lilang buhok ni Zhao Fang ay humihip ng mahina sa hangin, at isang malakas na pag-alon ng kumpiyansa at pagmamataas ang nagmula sa kanya. Noong nakaraan, ang elemento ng God Spiritual Eye ay nagbago sa pagitan ng yelo at tubig. Ang pundasyon ng pagbabago ay hindi masyadong malaki. Sa pagkakataong ito, isang soul sea ang nabuo sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang compatibility ng kaluluwa ni Zhao Fang at ng God Spiritual Eye ay nadagdagan habang sila ay nagsanib ng higit pa. Ang soul sea ay 1,000 yarda ang lapad, at sa gitna ng lilang ambon ay isang lawa. Asher na hangin at iskarlata lilang mga ulap ng kidlat ay nagsalubong sa hangin. Ang pagbabago sa God Spiritual Eye sa pagkakataong ito ay ang kaluluwa. Tumayo si Zhao Fang at dahan-dahang nagsimulang maglakad. Ang kanyang kasalukuyang soul energy ay ilang beses na mas malakas kaysa sa normal na kings. Ipinalibot niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique habang sinimulan niyang itago ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. One thought into 100. Nagawa ni Zhao Fang na gawing 1 o 200 ang isang pag-iisip, at tuwang-tuwa siya. Naabot lang ni Emperor Guanmo ang one thought into 8,000 level, habang kailangan lang ni Zhao Fang na linangin pa ito ng kaunti para maabot ang one thought into 500. Kaagad pagkatapos noon, sinubukan ni Zhao Fang na durugan ang aura ng kamatayan sa kanyang soul sea. Ang markang iniwan ng Eye of Death ay nagsimulang humina. Ang bilis ay tumaas ng ilang beses. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Hanggat naalis niya ang markang ito ng kamatayan, sa wakas ay mapapawi niya ang Emperor of Death. Makalipas ang 1 oras, sa pagpino ng 10,000 Divine Thoughts Technique at ang pagsasanib ng ilang Ancient Dream Realm Aura, ang kulay purple na soul sea ni Zhao Fang ay naging mas malaki at ang kanyang aura ay naitago. Sa sandaling ito, natapos na ang sparring ni na Zhao Yufei at Nan Gongsheng. Emperor Mikong, paano kung tawagin natin itong draw? Ngumiti si Emperor Guanmo at nagtanong. Oo naman. Hindi na umasa pa si Emperor Mikong. Boom! Boom! Dalawang Emperor Intent ang dumaan sa langit at lupa at itinigil ang laban.
Ang iyong spatial secret techniques ay talagang malalim. Tatawagan natin itong draw. Ngumiti si Zhao Yufei. Si Nan Gongsheng ay nagkaroon ng paglilinang ng isang hari at mystic spatial techniques. Magulo talaga siya. Nakakainggit ako sa bloodline ng spiritual race ni Junior Marshall Sister Zhao. Makakapit lang ako at hindi magpapatalo. Palihim na nagpakawala ng hininga si Nan Gongsheng. Talagang perpekto ang bloodline ng spiritual race. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Ang Zhao Yufei na ito ay mas bata sa kanya, ngunit halos tiyak na maaabutan niya ito sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang espesyalidad ng spiritual race ay walang kapantay na bilis ng paglilinang. Hanggat sapat ang kanilang mental energy level, maaari nilang pataasin ang kanilang ranggo ng halos walang limitasyon. Yufei, maganda ang ginawa mo. Nilabanan mo si Nan Gongsheng hanggang sa antas na ito nang hindi talaga ginamit ang kapangyarihan ng Little Heaven and Earth. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagpuri. Sa pamamagitan ng laban na ito, napino ang lakas ni Zhao Yufei. Maaaring isipin na, pagkatapos ng laban na ito, ang pangalan ni Zhao Yufei at ang kanyang spiritual race bloodline ay tatatak sa True Martial Sacred Land. Sa parehong araw, bumalik sina Zhao Yufei at Duan Muqing sa palasyo ng emperador. Kuya Zhao Feng, gising ka na talaga. Tumingin si Zhao Yufei sa lilang buhok ni Zhao Feng nang may kaligayahan. Ang bahagyang pakiramdam ng kapangyarihan ng soul mula kay Zhao Feng ay nagulat kay Duan Muqing. Kahit siya, isang emperor, ay hindi makita ang buong lakas ni Zhao Feng. Nang makita ito, sumenya si Duan Muqing kay Zhao Yufei. Brother Zhao Feng, siguro dapat din tayong mag-spar. Ngumiti si Zhao Yufei. King of Gods, Kabanata 679. Inamin ni Zhao Feng ang pagkatalo. Sparring. Muntik nang matamba si Zhao Feng. Ang kasalukuyang Zhao Yufei ay ibang-iba sa nakaraan. Ang kanyang spiritual race bloodline ay maaaring makalusot sa pagkakaiba sa cultivation at hamon sa kings. Isa itong himala. Nakita ng God spiritual eye ni Zhao Feng ang labanan ngayon ng napakalinaw. Parehong mas malaki ang lakas ni Nan Gongsheng at Zhao Yufei kaysa kay Zhao Feng bago siya nakatulog. Ano, hindi ba nangangahas si Brother Feng? Ngumiti si Zhao Yufei at nangaasar. Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Sa simula pa lang sa Zhao family, ikaw lang ang kaya kong tingnan. Ang mga pilikmata ni Zhao Yufei ay malumanay na kumikislap habang ang mga alaala ay lumilitaw. Sun Feather City. Ang Zhao family. Bulong ni Zhao Feng. Sa isang kisap mata, napakaraming taon na ang lumipas. Ang Zhao family dati ay napakalakas sa kanyang paningin. Ngayon, ito ay isa lamang malabong alaala. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang ito ay naging mas malapit, at sila ay tumayo sa tuktok ng maraming mga henyo. Ang panunukso ni Zhao Yufei ay hindi nagpabago sa emosyon ni Zhao Feng. Parang may naalala lang siya. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Ngumiti si Zhao Feng. Siya ay may parehong kumpiyansa na mayroon siya sa nakaraan, kahit na hindi siya mataas ang tsansa na manalo. Tumingin si Zhao Yufei sa kanya, at bahagyang natulala siya nang mamula ang kanyang mukha. Ang imahe ng kabataan sa kanyang mga mata ay tila hindi nagbabago. Simulan. Natawa si Emperor Duanmo nang bumalot ang lakas ng Emperor kina Zhao Feng at Zhao Yufei. Shua. Ang tanawin ay kumikislap, at sila ngayon ay nakatayo sa isang madilim na berdeng sukat. Mga lunti ang bundok, damo, lawa, at kagubatan. Master, ito ba ang dimensyon na binuksan mo? Nagpakita si Zhao Feng ng hitsura ng pagtataka. Ang sukat sa harap nila ay hindi peke, ito ay totoo, at naglalaman ito ng kapangyarihan ng wood. Siyempre, kumpara sa Purple Saint Ruins o Demigod Forgotten Garden, ang pisikal na dimensyon na ito ay nasa maagang yugto pa lamang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga hari, emperador, sacred lords, at demigods ay makikita mula rito. Ang normal kings ay maaari lamang lumikha ng mga spatial na domain, hindi mga pisikal na domain, samantalang ang mga emperor ay maaaring gawing realidad ang kanilang mga spatial na domain. Hindi ito bihira. Sa iyong kasalukuyang antas ng kaluluwa at sa iyong eye bloodline, hindi ka masyadong malayo sa pagbubukas ng iyong sariling dimensyon. Ngumiti si Duan Muqing at sinabi.
Ang batayan ng paglikha ng isang spatial domain ay upang magkaroon ng isang malakas na kaluluwa at isang malakas na layunin. Kaya ko rin ba ito? Nagulat si Zhao Fang, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mga ilusyon na ginawa niya sa nakaraan gamit ang kanyang mental energy. Hanggat ang kaluluwa at layunin ng isang tao ay sapat na malakas, ang mga sukat ng enerhiya ng pag-iisip ay maaaring maging mga domain, pagkatapos ay sa katotohanan. Bilang isang emperor, maaaring gawing realidad ni Duan Moqing ang mga spatial domain. Siyempre, halos hindi niya ito magawang pisikal na bagay. Ang spatial na dimensyon na ito ay maaaring tukuyin bilang kanyang sariling personal na maliit na mundo, ngunit sa katotohanan, wala itong pundasyon ng isang aktwal na mundo. Ang mga bagay sa loob ng mundong ito ay iba mula sa totoong mundo sa isang tiyak na antas. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng sariwang bulaklak at pandekorasyon ng mga bulaklak, tunay na bundok at pekeng bundok. Marami pang nalalaman si Zhao Fang pagkatapos na umunlad ang kanyang God's spiritual eye. Ang pag-abot sa hakbang na ito ay isang bagay na pinapangarap ng bilyon-bilyong iba pang mga cultivator. Huminahon si Zhao Fang. Susubukan niyang lumikha ng sarili niyang domain pagkatapos maabot din ang Void God Realm. Sa isang berdeng lupain sa dimensyon ng Emperor, nagkatinginan sina Zhao Fang at Zhao Yufei. Hihigpitan ko ang iyong kapangyarihan, sabi ni Duan Moqing, at sa isang pag-iisip, pinababa niya ang magnificent power sa dalawa. Bumagsak ang puso ni Zhao Fang. Ito ang munting mundo ni Duan Moqing, kaya kinakatawan niya ang heavenly daw. Ang lahat ng iyong lakas ay limitado sa 10 ng iyong maximum. Tumanggaw si Duan Moqing. Kung hindi niya hihigpitan ang kanilang mga kapangyarihan, maaaring sirain ni na Zhao Fang at Zhao Yufei ang kanyang pocket dimension. Brother Zhao Fang, mag-ingat ka. Ngumiti si Zhao Yufei habang siya ay naging isang bahid ng lilang liwanag. Sobrang bilis. Nakikita ng God's spiritual eye ni Zhao Fang kung paano kumilos si Zhao Yufei. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng dalawang ito ay limitado sa 10% ng kanilang orihinal na kapangyarihan, kaya hindi ka panipaniwala na napakabilis pa rin ni Zhao Yufei. Purple Wind Lightning Ring. Bahagyang bulalas ni Zhao Fang habang ang mga lilang bumulwak ng kidlat ay ipinadala sa iba't ibang direksyon. Boom! Nagpakita si Zhao Yufei ng purple na kulay na nagpatuloy sa mga pag-atake. Hindi niya pinansin ang pag-atake ni Zhao Fang. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, at isang pamilyar na amoy ang lumitaw sa kanyang harapan. Ikan-away ni Zhao Yufei ang kanyang kamay, at isang lilang kinang ang bumungad kay Zhao Fang. Ang True Yuan at bloodline ni Zhao Fang ay nagsimulang dumaloy ng mas mabagal. Pinigilan siya ni Zhao Yufei sa parehong True Yuan at bloodline power. Break. Umuungal si Zhao Fang, at lumitaw ang dark purple na kaliskis sa ibabaw ng kanyang katawan nang lumitaw ang kanyang defensive water bloodline. Kasabay nito, isang pagsabog ng kulay escarlata na wind lightning ang bumaril. Scarlet Destruction Wind Lightning. Nagliwanag ang mga mata ni Emperor Duanmo. Kabisado na ni Zhao Fang ang 20 hanggang 30% ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Boom! Pinunit ng lilang liwanag ang kulay escarlata na wind lightning. Bam! Boom! Napilitan si Zhao Fang na umatras ng 3 hakbang, at kumulo ang kanyang dugo. Hindi man lang magka-level ang dalawa. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang defensive bloodline ni Zhao Fang at ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa normal na kings, malamang na pinalipad na siya. Tulad ng inaasahan sa bloodline ng spiritual race. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Napakalaki ng pressure ng laban na ito. Bagamat nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang God's spiritual eye, hindi ito nakatulong ng malaki sa pisikal. Ang opensa, bilis, at depensa ni Zhao Yufei ay pawang walang kapintasan. Hihihi, 50% lang ng kapangyarihan ko ang ginamit ko ngayon. Tumawa si Zhao Yufei. Ito ang unang pagkakataon na sinupil niya si Zhao Fang mula pa noong Zhao family. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng nasusunog na escarlata purple na mga pakpak na gawa sa wind lightning ang namuo sa likod ni Zhao Fang at nagradiated ng nakakatakot na aura ng pagkasira. Shua! Parehong tumaas ng husto ang bilis at opensa ni Zhao Fang. Sa sandaling ito,
Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwalang malapit sa kapangyarihan ng isang hari. Gumamit si Zhao Feng ng malapit na labanan upang mapakinabangan ang kanyang kalamangan sa kapangyarihan at katawan. Kahit na ang true yuan ni Zhao Yufei ay napakalakas at naabot na niya ang antas ng isang hari, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay hindi kasing lakas ng kay Zhao Feng. Pang! Bam! Ang kulay scarlet na wind lightning at ang purple glow ay nagsagupaan ng maraming beses, na lumikha ng mga butas na 12-dosenang yarda ang lapad sa lupa. Ito ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na ang kanilang lakas ay limitado sa ikasampu ng kanilang buong kapangyarihan. Ang paglilinang ni Zhao Feng ay nasa gitnang yugto lamang ng Great Origin Core Realm samantalang ang kay Yufei ay hindi bababa sa maihahambing sa mga half-step na kings. Napabuntong hininga si Duan Muqing. Hindi nakakagulat na matalo si Zhao Feng. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Wala akong pagkakataon maliban kung maabot ko ang huling yugto ng Great Origin Core Realm at maunawaan ang 50% o higit pa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Bulong ni Zhao Feng. Kahit na ginagamit niya ang Wings of Wind and Lightning, halos hindi niya kayang labanan si Zhao Yufei. Sa kakaibang spiritual body change ng spiritual race, mahirap para sa mga pag-atake ni Zhao Feng na masira ang depensa ni Zhao Yufei. Hindi lang siya. Kahit si Nan Gongsheng ay hindi magawa. Sa panlabas, tila hindi pa ginagamit ni Zhao Yufei ang kanyang buong kapangyarihan. Makalipas ang 100 galaw, nagsimulang lumitaw ang pawis sa ulo ni Zhao Feng, at tumaas ang bilis ng kanyang paghinga. Ang ekspresyon ni Zhao Yufei ay nanatiling pareho. Sa pagkakaroon ng isang maalamat na bloodline na nireranggo sa nangungunang 20 sa 10,000 ancient races, nakatayo siya sa tuktok ng mga henyo ng bloodline sa mundo. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Kalmadong itinigil ni Zhao Feng ang labanan. Walang saysay kung patuloy silang nag-aaway. Kahit na hindi ibigay ni Zhao Yufei ang lahat sa kanya, kaya niyang i-drag ang laban at maubos ang enerhiya ni Zhao Feng hanggang sa siya ay matalo. Aminin ang pagkatalo. Hindi mo man lang nagamit ang bloodline mo. Tumanggaw si Zhao Yufei. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay umabot sa isang ganap na bagong antas pagkatapos ng kamakailang ebolusyon nito, ngunit hindi pa niya ito ginamit. Ang pagbabago ng aking God Spiritual Eye ay higit na nakabatay sa kaluluwa, at ang pakikipaglaban sa dimensyon ng kaluluwa ay masyadong mapanganib. Umiling si Zhao Feng. Ang pinsala sa pisikal na katawan ay madaling pagalingin, at si Duan Muqing ay dalubhasa sa elemento ng kahoy at pagpapagaling. God's Spiritual Eye. Ang pangalan ay parang kung ano ang dapat. Sabi ni Duan Muqing pagkatapos ng malalim na pag-iisip. Hindi. Hindi nagpapigil si Zhao Yufei, at ang kanyang tingin ay mapagpasyahan. Hindi pa tapos ang laban na ito. May tiwala siya sa sarili at gusto niyang talunin si Zhao Feng ng buo. Sige, pero 3 galaw lang ang gagamitin ko. Si Zhao Feng ay bahagyang walang magawa. Sige. Sa pagkakataong ito, si Duan Muqing ang tumugon para kay Zhao Yufei. Masyadong mapanganib ang mga diskarte sa kaluluwa, at ang paggamit ni Zhao Feng ng 3 galaw ay nagpakita na ayaw niyang gawing masyadong peligroso ang mga bagay. Ho! Ang lilang buhok ni Zhao Feng ay umihip sa hangin at nagbigay ng masamang kagandahan. Nanginig ang puso ni Zhao Yufei. Sa susunod na saglit, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay lumikha ng isang lilang mundo at nagradiated ng isang nakakagulat na kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline. Sa sandaling iyon, tila nanigas ang Heaven Earth Yuan Qi, at naramdaman ng iba na yumuko. Napakalakas ng Soul Eye Bloodline power. Kahit na ang Purple Saint Partial Spirit sa Little Heaven and Earth ni Zhao Yufei ay sumigaw. Boom! Isang lilang mata ang makikita sa dimensyon ng kaluluwa. Ito ay naiiba sa Eye of Heaven. Umiral ito bilang purong mental na enerhiya, at naglalaman ito ng eye intent. Hindi maganda. Ginamit ni Zhao Yufei ang kanyang Little Heaven and Earth at ang kanyang half-step king intent para lumaban. Nanlamig ang kanyang kamalayan at pinigilan ang kanyang pag-iisip. Bam! Ang kanyang half-step king intent ay natalo na kasing dali ng isang sanggol. Kahit na nasa likod niya ang Little Heaven and Earth, pangunahing lumalaban ito sa kapangyarihan ng langit at lupa, hindi sa eye intent. Sa dimensyon, ang eye intent ni Zhao Feng ay lumikha ng magnificent power at isang nakakatakot na pressure sa kaluluwa.
Anong klaseng halimaw itong Zhao Fang? Isa lang siyang maliit na sovereign lord pero nakabuo na siya ng eye intent. Tumalon ang puso ng batang demigod sa sinaunang metal na singsing. Maaaring masugpo na ng eye intent ni Zhao Fang ang kings, at natutunan din niya ang ilang mga ipinagbabawal na diskarte sa eye bloodline. Isang bagay ang sigurado, ang eye intent ni Zhao Fang ay maaaring agad na pumatay ng sinumang sovereign lord o half-step king. King of Gods, Kabanata 680. Continent Zone. Madaling nadurodge ng eye intent ni Zhao Fang ang half-step king intent ni Zhao Yufei. Sa loob ng Soul Dimension, malamig ang kamalayan ni Zhao Yufei, at ito ay nanginginig ng hindi mapakali. Pulang-pula ang mukha niya habang pinipigilan. Ito ay sa kabila ng katotohanan na nasa likod pa rin niya ang kanyang little heaven and earth. Ang eye intent ni Zhao Fang ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan na tumusok sa kaluluwa at maaaring sugpuin ang normal na Void God Realm Kings. Soul Chains. Ang mga transparent na lilang tanikala ng kidlat ay nakabalot kay Zhao Yufei. Ang Soul Chains ay nakulong ang kaluluwa ng isang tao, at kapag ang kaluluwa ng isang tao ay pinaghihigpitan, ang battle power ay wala nang ibig sabihin. Ang katawan ko. Nagpumigla si Zhao Yufei, nagpakawala ng maningning na lila. Ang kanyang balat ay nagsimulang lumiwanag, at siya ay tila naging isang malakristal na diyosa. Gayunpaman, ang pisikal na lakas ay hindi nakaapekto sa dimensyon ng kaluluwa. Ang eye intent ni Zhao Fang ay nakondensed ang kanyang soul power sa maximum, at ito ay katulad ng magnificent power of a king. Limitless Maze. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging isang panaginip na lila. Yufei, huwag kang tumingin sa kanyang mga mata. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit, ngunit huli na ang lahat. Shua. Ang tanawin sa harap ni Zhao Yufei ay biglang naging malabo na maze. Bagamat mukhang hindi malaki ang maze, hindi niya maabot ang labasan kahit gaano pa kalayo ang kanyang nilakad. Unang palapag, ikalawang palapag, ikatlong palapag. Nagpatuloy ang maze ng walang limitasyon. Ang Limitless Maze ay isang pinalakas na bersyon ng Illusion City Maze. Ginagawa nitong bumagsak ang kamalayan ng target sa isang walang katapusang kalituhan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Pagkatapos ng ebolusyon ng God Spiritual Eye sa pagkakataong ito, ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques ay may kakayahang tumawag sa hangin at magpatawag ng ulan. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, ang Purple Soul Sea ay umabot na sa 1,000 yarda, at ito ngayon ay kumakatawan sa isang napakalaking puwersa. Ang orihinal na asol na lawa ay umabot lamang ng 1/10 ng lugar. Ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Zhao Fang ay tumaas ng husto kumpara sa dati. Yufei, kailangan mong huminahon at talunin ang ilusyon na ito sa iyong layunin. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit, at isang pag-agos ng bahagyang hangarin ang pumasok sa puso ni Zhao Yufei sa pamamagitan ng Little Heaven and Earth. Naramdaman ni Zhao Yufei na lumakas ang kanyang sentido, at ang walang hangganan na maze ay naging medyo transparent. Gaya ng inaasahan ng Purple Saint Partial Spirit. Puri ni Zhao Fang sa kanyang puso. Basag. Hindi nagtagal ay nabasag ang Limitless Maze sa harap ni Zhao Yufei. Gayunpaman, bago siya makapag-react, Mental Energy Spike. Isang malamig, malabong purple na mental energy spike ang nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Fang at bumaril kay Zhao Yufei. Ang mental energy spike ay ang pinakasimple at pinakapangunahing pag-atake ng soul. Sa tulong ng eye intent ni Zhao Fang, ang mental energy spike ay sumisigaw sa soul dimension at lumikha ng mga tunog ng pagsabog na maaaring makabasag ng mga normal na bahagyang kaluluwa bago pa man dumating ang pag-atake. Boom! Si Zhao Yufei at ang Purple Saint Partial Spirit ay nahuli, at isang matinding sakit ang nagmula sa ilalim ng kaluluwa. Ang mental energy spike sa pagkakataong ito ay halos 10 beses na mas malakas kaysa noong ginamit ito laban kay Tu Jiasang sa Demigod Forgotten Garden. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Yufei habang umuungol. Ang matinding sakit ay naglakbay sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay bahagyang nasugatan kahit na siya ay may tulong ng Purple Saint Partial Spirit. Demonic Eye Erosion. Isang purple na mata na puno ng eye intent ang pumasok sa kaluluwa ni Zhao Yufei. Nanlamig ang katawan ni Zhao Yufei. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa sakit.
Isang malakas na nangingibabaw na puwersa ang nagpatigil sa kanyang kamalayan at sa kanyang mga pag-iisip nang pumasok ito sa kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Ang kamalayan ni Zhao Yufei ay pinigilan ng eye intent, at hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Kasabay nito, mga ilusyon at bangungot ang lumitaw sa kanyang isipan. Demonic Eye Erosion. Iyon ay tila isang pamamaraan na katulad ng Heaven Demon Erosion, ngunit ito ay ginagamit bilang isang soul technique. Bahagyang bulalas ni Duan Muqing. Ang Demonic Eye Erosion ay maaaring ituring na isang napakataas na uri ng ipinagbabawal na pamamaraan ng soul. Naintindihan ni Zhao Fang ang kasanayang ito mula sa Dark Eye Secret Manual, pagkatapos ay ginawang perpekto ito gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Ang pag-ataking ito ay nagpadagdag sa sakit mula sa mental energy spike at naging sanhi ng pagkagulo ng isip ni Zhao Yufei. Gamit ang pagkakataong iyon, nagtagumpay ang Demonic Eye Erosion ni Zhao Fang. Ang isip ni Zhao Yufei ay magulo, at ang kanyang katawan ay halos nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Fang. Kung lalayo pa siya, ganap na makokontrol ni Zhao Fang ang kanyang katawan. Yufei, kahit na mayroon kang tulong ng Purple Saint Partial Spirit, ang iyong mental energy level ang tanging kahinaan mo. Bulong ni Zhao Fang. Kinokontrol niya ang kanyang Demonic Eye Erosion at gumamit ng iba't ibang tanawin upang maapektuhan ang isip ni Zhao Yufei. Napakabilis, si Zhao Yufei ay pumasok sa isang estado kung saan tila nagkamali ang kanyang kultibasyon na pamamaraan. Ginawa ito ng Demonic Eye Erosion ni Zhao Fang na para siyang isang grupo ng mga demonyo na sinusubukang pumasok sa kanyang katawan at isipan upang kontrolin siya. Ang pagkadalubhasa ni Zhao Fang sa Tao of the Soul ay umabot na sa ganoong antas. Si Duan Muqing at ang Purple Saint Partial Spirit ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Hindi nila pinigilan si Zhao Fang. Ang Demonic Eye Erosion ay itinakda sa isang antas kung saan ito ay higit na pagsubok para kay Zhao Yufei. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nagawa ni Zhao Yufei na alisin ang pusong demonyo sa kanyang katawan, at siya ay basang-basa sa pawis. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang lakas upang magawa ang kanyang gawain, at ang kanyang mukha ay maputlang puti. Natapos na ang tatlong galaw. Tapos na ang sparring. Ngumiti si Zhao Fang at sinabi. Ang isang labanan sa kaluluwa dimensyon ay masyadong mapanganib. Hindi ito angkop para sa normal na sparring. Gayunpaman, kung ito ay isang normal na sesyon ng sparring, maaaring siya ay ganap na nawasak ni Zhao Yufei. Ang Eye Bloodline ni Brother Zhao Fang ay talagang karapat-dapat na posibleng maging ikasyam na God Eye. Napabuntong hininga si Zhao Yufei. Hindi gaanong lihim na si Zhao Fang ay maaaring magkaroon ng ikasyam na God Eye. Si Duan Muqing ay hindi talaga naniniwala dito, ngunit pagkatapos na masaksihan ang nakakatakot na labanan kapangyarihan ni Zhao Fang, nagsimula siyang maniwala ng kaunti. Kung ang Eye Bloodline ni Zhao Fang ay ang ikasyam na God's Eye, malamang na maihahambing ang kanyang talento sa isa sa nangungunang 10 ng 10,000 ancient races. Sa pamamagitan ng labanang ito, makikita ng isang tao ang kahinaan ng bloodline ng spiritual race ni Zhao Yufei. Ang spiritual race ay itinuturing na perpekto. Kung kailangang may kahinaan, iyon ay ang kaluluwa. Bagamat ang kanilang lakas sa kaluluwa ay hindi napakahusay, ito ay mas malakas pa rin kaysa sa mga normal na henyo. Bumantong hininga ang Purple Saint Partial Spirit. Sa totoo lang, hindi masama ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Yufei, mas mabagal lang ito kumpara sa kanyang True Yuan talent at cultivation. Ang talento ni Zhao Fang ay ganap na may kinikilingan sa kaluluwa. Kung ang dalawa ay naging mag-asawa, sila ay magiging isang walang kapantay na kombinasyon. Sinabi ni Duan Muqing sa Purple Saint Partial Spirit. Parehong may mga pakinabang ang mga bloodline ni na Zhao Fang at Zhao Yufei, na nagpupuno sa isa't isa. Tama, kung magsasama ang dalawa, wala nang makakapidyo sa pag-usbong ng Duan Mo family. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tumanggo sa kanyang ulo. Sa loob pa rin ng dimensyon ng Emperor, si Zhao Fang at ang kumpanya ay hindi kaagad umalis. Brother Fang, may sasabihin pa ako. Seryoso ang ekspresyon ni Zhao Yufei, at tumanggo si Zhao Fang. Naman ako ang kalooban ng aking master na Purple Saint, at kukumpletuhin ko ito para sa kanya, para reformahin ang Duan Mo family. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Yufei.
Nang marinig iyon, bahagyang nanginig ang puso ni Zhao Fang. Ang pamilyang Duanmo. Hindi ba iyon ang pamilyang pinanggalingan ni Duanmo Qing at ng Purple Saint Partial Spirit? Kaya, aalis ako kasama si Senior Marshal Brother Duanmo sa lalong madaling panahon upang pumunta sa mga zone ng kontinente. Paliwanag ni Zhao Yufei. Pamilya Duanmo. Mga zona ng kontinente. Bahagyang natulala si Zhao Fang. Hindi niya akalain na ganoon kabilis ang pagbabago. Ang mga zone ng kontinente ay mas mataas ang ranggo kaysa sa mga zone ng isla. Halimbawa, ang Azure Flower Continent na dating tinitirhan ni Zhao Fang ay isang maliit na island zone lamang. Matapos masira ang sinaunang panahon, ang bawat maliit na butil ng alikabok ay bumubuo ng isang lugar na kilala bilang isang island zone. Gayunpaman, bukod sa lahat ng alikabok, mayroong bahagyang mas malalaking piraso na kilala bilang mga kontinente. Ito ay mga tunay na kontinente. Nalaman ni Zhao Fang ang tungkol sa mga alamat na ito nang pumasok siya sa Purple Saint Ruins sa unang pagkakataon. Matagumpay na napamana ni Zhao Yufei ang Purple Saint Ruins at ginawa itong sariling mundo. Iyon ay isang napakagandang kapalaran, ngunit sa parehong oras, kailangan niyang gawin ang isang bagay. Naiintindihan ni Zhao Fang. Kailangang gumawa ng isang bagay upang makakuha ng kapalit. Kinailangan ni Zhao Yufei na isagawa ang kanyang kapalaran. Kasabay nito, hindi mapigilan ni Zhao Fang na mag-isip. Gusto ba ng orihinal na may-ari ng God's Eye na gawin din niya ang isang bagay? Handa akong gawin ito. Malinaw at mapagpasyahan ang mga mata ni Zhao Yufei. Ang talento ni Yufei ay tunay na maisa sa katuparan sa mga continent zone. Sasanayin natin siya na maging isang dalubhasa na mamamahala sa langit at lupa. Lumitaw ang hangarin sa labanan sa mga mata ni Duanmo Qing. Anong uri ng lugar ang isang continent zone? Bahagyang na-curious si Zhao Fang. Si Duanmo Qing at Duanmo Purple Knight ay parehong nagmula sa isang continent zone. May mga 4-star superpowers doon. Ang Kang Ocean at ang Southern Descending Ocean ay, sa teorya, ang teritoryo ng dinastiya. Ngumiti si Duanmo Qing. Ano? Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Zhao Fang. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang True Martial Sacred Land, ang Floating Dream Sacred Land, ang 10,000 Forest Sacred Land, at lahat ng hindi mabilang na island zone ay teritoryo ng dinastiya? Ito ay parang isang napakalaking kasinungalingan. Noong ang dinastiya ay nasa tuktok nito, ang kapangyarihan nito ay maaaring mapalawak hanggang dito, ngunit ngayon. Napabuntong hininga si Duanmo Qing at hindi na masyadong nagsalita. Dinastiya. Kontinente. Mabilis na umikot ang pag-iisip ni Zhao Fang, at bigla niyang naalala ang alamat tungkol sa mga dinastiya. Noong nakaraan, sa Azure Flower Continent, ipinagbabawal ang mga dinastiya. Ang nag-iisang dinastiya ay nawasak sa isang gabi. Sa makatuwid, mayroong maliliit na bansa, malakas na bansa, at malalaking bansa, ngunit hindi kailanman mga dinastiya. Pagkatapos niyang mag-isip, alam na niya ngayon kung bakit ipinagbabawal ang isang dinastiya. Ang Azure Flower Continent, ang Tianlu Islands Zone, at maging ang buong Kang Ocean ay nasa teritoryo ng isang dinastiya. Tila, ang kapangyarihan ng dinastiya ay hindi man kasing lakas noon, ngunit sa kabila nito, makikita kung gaano ito kalakas. Si Zhao Fang, ang aking tiyahin at ako ay nakikita ang relasyon ni Zhao Yufei sa iyo. Si Duanmo Qing ay tame time na tumingin kay Zhao Fang. Master, ibig mong sabihin. Si Zhao Fang ay may sariling mga hula. Payag ka bang sumama sa amin at pumunta sa continent zone?